Magandang araw sa inyo lahat mga kababayan at sa ating mga kapatid sa iba't ibang sulok ng daigdig. Ngayon magsasagawa ako ng isang interview. Ano pong pangalan ninyo, brother? Ako nga pala si Ramil Chancoe at ako ay nakaugnay sa Acacia Lane Congregation, taga dito sa Mandaluyong. Okay, taga-Acacia Lane Congregation. So, 75% Chinese po kayo, right? Yes, so yung mom ko is 50%, dad ko is 100% Chinese. Pero pareha sila grown here sa Philippines. Okay, that's very nice. So, kindly greet our audience in your native language, which is Mandarin Chinese. 大家好，今天呢是一个很好的天。Kindly translate it in English. Ibig sinabi ko kanina ay good morning to everyone. Today is actually a good day. Okay, that's very nice. So, introduce yourself in Mandarin Chinese. 那我记得我忘了OK， so 我叫李冠昌我的名字在英文呢意思是a champion is born. So Li is my surname. Guan is meaning is a champion. Shang is a birth. So if you translate it all together, it's a champion is born. I may look like one, but I'm still a work in progress. So yeah. Thank you. Okay, that's very nice. So, ano po bang mga kulturang Pilipino ang inyong mga nagustuhan? Filipino culture is very hospitable in nature. Everyone has a smile on their face kahit na may mga tragedies happening all around. And they're very positive people, enthusiastic, and at the same time very respectful to their elders and also to their other family and friends. Ayun, that's very nice. How about sa Chinese cultures? Ano yung mga nagustuhan mo sa mga kulturang incheck? Chinese culture in general, ang pinaka masabi ko na pinaka-influential, especially right now, and also very powerful is the smart use of money and very financial driven and thrifty. So they spend kung ano lang yung importante and not those anything na gusto lang or para lang just for leisure. And if may mga ginagastos for that outside, they see to it na it's always their excess, meaning yung sobra nila, not within kung ano yung meron sila. So they basically spend whatever is on their means, and they're very practical about it. Ayun, that's very nice. Tama yun, no? In terms of business and money, mga matatalinong mga Chinese dyan, right? Masasabi natin karamihan in terms of mindset, they're practicing it, so it's a yes. Okay, that's very nice. So, ano nagpakumbinsi sa'yo na si Jehovah ang tunay na Diyos? Actually, pinanganak ako na na-estado rin ng bata. Pero isang naging malaking katanungan talaga is yung pangalan ng Diyos. And at the same time, sa dinami-dami ng mga religion dito, basically there's only two ways yung sa tama at saka yung sa mali. So with the aid of Bible, pinakita rin sa akin na meron na talagang dalawang daan, na isang makipot kung saan yung katotohanan na sabi ni Jesus Christ, at gayon na rin isa sa malawak na karamihan ng dinadaanan ng ilan. So masasabi natin dito na sinami-dami ng relihiyon, binigyan tayo ng guide para makita natin ano ba yung totoo at saka sa hindi. At makikita natin na ang organisasyon ng mga saksi ni Jehovah ay talagang maayos at sumusunod siya sa kayusan. Kaya makikita natin na talagang sa pangangalaga ng Diyos, na dahil siya isang organisadong Diyos, makikita rin yun hanggang sa kanyang mga lingkod. Ayun, that's very nice. So, bakit kaya mahalaga ang pananampalataya para sa'yo? Napakahalaga ng pananampalataya sa akin dahil kung wala kang pananampalataya o bagay na pinaniniwalaan, wala kang magiging outlook sa buhay. And at the same time, malaking bagay yung pananampalataya, lalong-lalo na
kung ito ay para rin sa kaligtasan ng bawat isa natin. At makakapagpatibay ito sa atin hindi lamang sa ating current situation right now, kundi magiging sa future din. Ayun, that's very nice. So, paano mapapatibay ang pananampalataya mo kay Jehovah para pagdating na malaking kapigatian ay makasurvive tayo? Ang pinaka ina-advise talaga nun is yung pagkakapit nung salitang pag-ibig. So, maaaring makapaharap tayo sa iba't ibang sitwasyon in the future, na magkakaroon ng mga giyera o sakuna na maaaring ikapahamak ng ating buhay hinggil sa pananampalataya at pagmamahal natin sa Diyos na Jehovah. Subalit kung patitibayin natin ang ating pag-ibig at antayin natin yung talagang pinangako ng Diyos at kung gaano katotoo sa atin yung pangako ng Diyos, ay mapapagtagumpayan natin ang mga hamon na ito at may enjoy natin yung pangako ng Diyos sa atin, yung panirahan sa paraisong lupa kung saan wala nang sakit, kamatayan, gayon na yun mga sakuna at karamdaman. Ayun, that's very nice. So, anong motivation ang may bibigay mo sa mga taong pinanghihinaan ng loob at gusto nang sumuko sa mga hamon sa buhay? Unang-una ay kapit lang tayo. Maaaring may mga ilan-ilang mga sa atin na nasa iba't ibang kalagayan o sitwasyon. At gayon na rin, wag nating i-shutdown yung ating sarili o yung ating paniniwala na ito hanggang dito lang tayo. Inaramdaman natin, walang katapusan. Instead, natin mag-isipin na kakailangan natin ng tulong at ipanalangin natin na kung paano natin makukuha yung pantulong na yon. At ang Diyos na Jehovah naman ay nakikinig sa lahat ng panalangin ng bawat isa, ay sisiguraduhin niya na mabigyan tayo ng angkop na pantulong, lalong-lalo na sa spiritual at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ayun, that's very nice. Anong meaning ng I love you in Chinese? I love you is wo ai ni. Wo ai di. So, may mga alam ka bang mga Chinese songs? Very intriguing and challenging. So I remember I used to sing the song called Ming Ming Pai Pai Wotasin. It was sung by Jackie Chan and with another female artist. So kahit chorus nga, pakikanta nga. Ming Ming Pai Pai Wotasin, He Wang Yi Fen Chen Gan Qing, Wo Zeng Jing Ni Ai Chuan Guan Le Xin. I forgot na the others. Okay, that's very nice. So, ano po sikreto sa inyo ng kagwapuhan? Ay, hindi ko po alam yan. Kayo po ang makakapagsabi yan sa akin, Brad. Pero ang nakikita ko sa inyong mga video ay talaga lagi kayo nakangiti at masayahin. So, I think yun ang sikreto doon, di ba na, Brad? Okay, that's very nice. So, paano ka natuto ng Mandarin Chinese? Pakiladang inyong mga inyong mga karanasan. Okay. Mandarin Chinese, nag-aaral ako sa Chiang Kai-shek College since nursery hanggang high school. Pero isang malaking challenge is practicing yung language sa bahay. And given na yung dad ko lang talaga is yung mas marunong mag-Chinese sa amin. So, siya yung mas nakakausap ko from time to time. Pero iba yung Mandarin ng academics, iba rin yung sa films and entertainment. So natuto ko also sa panonood ng mga movies with the subtitle. Kahit na ilang beses ko siya napapanood. May dadagdag ka pa? Ano pa ba? Ayun, natutunan din namin sa school paano palawakin yung Mandarin Chinese namin by writing some essays. So meron kaming subject nun na parang reading and writing in Mandarin. Yung teacher namin lagi kaming binibigyan once every month ng isang topic to write about with the number of characters na kailangan namin i-fill upan sa Chinese paper kung tawagin ay Xiao Kai. May mga box na ano yun na parang long pad siya pero enclosed siya in box. So yun yung number of characters na kailangan namin fill upan. So minsan 200 characters including spaces, pati yung
mga answers doon minsan sa mga stories na binabasa namin or mga pinapa-quote for that one. So, yun. Okay, that's very nice. So, ano po ba yung mga challenges na naparap sa inyo bago kayo maging isang lingkod ni Jehovah? Unang-una is, yun nga, family culture. Being born as a Filipino-Chinese, ang expectation talaga is really to excel sa academics and also maging successful pagdating sa work. So, yun, being a Chinese also gives you a privilege, especially when you studied sa isang kilalang mga school, is yung mga network of friends and then connections. So, malaking bagay din yun, especially if you're entering into corporate or business world. Siyempre, alam naman natin, pag tayo ay nag-aaral ng katotohanan at maging saksi, ang magiging pangunahin nating tunguhin is yung pag-aaral ng Biblia at gayon na rin yung pagkikipagbigay alam ito sa mga tao na nangangailangan. Kaya naging mahirap yung pagiging balanse pagdating sa academics, gayon na rin sa spiritual. Pero at some point, kinailangan ko mag-decide na mag-focus din o mas bigyan ng attention yung pagiging spiritual. Kaya nabautismohan din ako bilang saksi ni Jehovah. Ayun, that's very nice. So, paano po kayo naging matagumpay sa inyong pag-aasawa? Pakiladang inyong mga experiences. Matagumpay sa pagiging mag-asawa, unang-una ay kailangan ninyo pakinggan ng bawat isa. Kailangan bago ka magsalita, pakinggan mo muna kung ano yung kailangan niya sabihin. At gayon na rin yung respeto. Napakalaking bagay na yon kasi pag wala kang respeto sa isa't isa, hindi niya maipapakita yung pagmamahal. So, yun. Sinasabi nga ng ilan na ang relationship para magtagal, hindi lang basta love kailangan meron ding may strong foundation. So may mga aspect yan tulad ng pananampalataya. So kapag iisa ang inyong paniniwala ang pananampalataya sa Diyos, ito ay napakalaking bagay dahil hindi ito magkakaroon ng division sa inyo at magiging cause ng pag-aaway. At pangalawa, yung security, malaking bagay din yun, lalo na pagdating sa financial. Kailangan na matutunan ng bawat isa na yung mga resources, paano ito kailangan gastusin at paano ito dapat ipunin din para pagdating sa future ay may magagamit, lalo na pag may anak na kayo. At ang nabanggit ko nga kanina, yung respeto, napakalaking bagay, kailangan nandoon yan upang sa gayon ay maging matibay yung iyong pagsasama. At saka syempre yung huli yung patuloy na pagpapakita ninyo na interesado kayo sa bawat isa. So parang lagi mong liligawan araw-araw, kahit magugulat ka na lang lilipas na yung panahon na sa matagal ninyong pagkasama hindi pa rin nagbabago yung pagtingin niyo sa isa't isa. At saka syempre, last but not the least, is syempre yung self-care or yung self-love. Kailangan makita rin sa iyo na mahal mo rin yung sarili mo upang sa gayon ay mahalin ka rin ng tao na nasa kapaligid mo. And vice versa, ganoon din. Ayun, that's very nice. So, anong motivation ang may bibigay mo sa mga taong naghahanap ng kanilang tunay na pag-ibig o naghahanap ng kanilang mapapangasawa? Unang-una, kailangan ninyo manalangin, ipag-pray ninyo na dumating yung tao na para sa inyo at kanya-kanya tayong istorya ng pagkakaroon ng pag-ibig or matagpuan na pag-ibig. So, lagi yung isipin na ano yung para sa long run, kasi may mga ay nadadala lamang sa infatuation or sa short term na attraction. So importante na makita ninyo na makilala ninyo ang bawat isa upang sa gayon na masabi nyo na gugustuhin nyo yung tao na to makasama habang buhay. At
ayun, syempre, last but not the least, also build also your character. Tsaka syempre, yung pananatili sa tunay na tapat na Diyos, dahil ang mga payo na ito tungkol sa pag-ibig ay nasa Kanya lamang, at siya ang talagang makapagbigay sa inyo ng tamang tao. Yan. Kaya sabi nga nila, kung nasa tamang tao ka, ay tunay na magiging maligaya at masaya ka. Ayun, that's very nice. So, sa last question natin, may balak po ba kayong mag-volunteer sa Mandarin Chinese Congregation? Pag dumating yung pagkakataon in the future, why not? Especially kung yung anak namin ay kaya na makapagsalita at makapag-communicate, kasi may isa akong anak na may autism, tapos isa may newborn. So pag dumating yung tamang panahon ay at loobin ng Diyos na Jehovah ay wala namang problema doon, dahil alam naman natin na matindi talaga at malaking pangangailangan doon. Sa Chinese Congregation? Yes, sa Chinese Congregation. Okay, that's very nice. That's all. Thank you. Stay safe and God bless. Kaway naman kayo. Ingat sa inyo lahat.